Nagsusulat po ako ng libro, inspired po yan sa mga talagang naranasan ko para po pag shinare ko sa mga tao, pag binasa ko sa mga tao, alam kong i-explain sa kanila kung saan nanggagaling yung kwento. Sa GMA po, kamusta Mika? Kaninang umaga galing ka sa mga bata sa National Children's Hospital, hindi naman sa mga ano yung pakiramdam na pinasahan mo sila na pwede nyo? Ako po, lagi naman po ito din yung pakiramdam ko pag binabasa ko yung libro sa mga bata kasi nare-remind ako na kung para saan talaga yung ginagawa ko talaga and para saan talaga ako nagpapakapagod para sa trabaho ko. And today po, it's very special kasi yung pinuntahan ko po kanina is mga cancer patients po. And then this time naman po mga bata na, yun nga po, iba-iba, galing po sa iba't ibang community. Ako po sobrang saya ko kasi ito po ata yung pinakamarami na bata na nabasahan ko sa isang araw. And it's a beautiful start of my birth month, which is October po. Maganda yung reaction sa libro mo, sa ano masasabi mo? Ako po, sobrang na-overwhelm po ako lagi pagka nakikita ko yung reaction ng mga bata kasi ginawa ko po ito para sa kanila pero pag nakikita ko po yung reaction nila pagka binabasa ko, pag nakaka-interact ko po sila talagang nakikita ko po na may nakukuha sila sa libro po na sinulat ko po para sa kanila. Tuloy-tuloy ba kung makagawa ng kids books? Ako po hanggat kaya po talaga ng lakas ko, tutuloy-tuloy ko po. Kasi nga po, tulad po ng ngayon, nakita ko po yung mga bata, parang fuel po siya, sobrang nai-inspire po kung mas gumawa pa po ng libro para sa kanila. And yes, tutuloy-tuloy ko po. May time ka ba na update po Sorry po? May time ka ba na mag-update ka kung adult mo? Adult, ano naman po? Parang ngayon po, mas gusto ko po nakafocus talaga sa mga bata. Kasi po yung advocacy ko po para sa libro talaga is para sa mga bata. Ano na lang po talaga, parang, ang tawag dito, free na lang talaga na may mga matatanda na nakaka-resonate sa libro. Pero para po talaga sila sa mga bata. So gusto ko po mag-focus talaga sa bata po. Since kaka-release mo lang ang book mo and sobrang daming kids kanina, congratulations. Thank you po. Anong pakiramdam mo right now na nakapag-spread ka ng influence mo through Lipad? Ako po sobrang saya ko kasi tulad po ng sinabi ko kanina na unang araw ng birth month ko, ito yung ginagawa ko. Para po siyang ang sarap sa puso po talaga na nakikita ko yung mga bata na nare-remind ako kung para saan talaga yung ginagawa ko. Ako po, ito po talaga kasi yung sinasabi ko po kahit sa management na at least once a month, meron tayong araw na hindi para sa atin, para talaga sa mga tinutulungan natin. Yun po. Dahil RTV, gaano katagal kailangan gugulin para makabuo ng isang libro and bakit Lipad? Iba-iba po eh. Iba-iba po talaga. Para po sa Lipad, hindi po ako nahirapang buuin siya. Kasi pag nagsusulat po ako ng libro, inspired po yan sa mga talagang naranasan ko para po pag shinare ko sa mga tao, pag binasa ko sa mga tao, alam kong i-explain sa kanila kung saan nanggagaling yung kwento. Ito pong Lipad, parang wala po tong ilang linggong sinulat. Paglabas ko po ng PBB House, 2 araw pa lang ako nasa labas, ginawa ko na po to. Nasa upuan lang po ako, nasa sasakyan lang po ako nung sinusulat ko siya. Nabuo ko po siya sa isang upuan lang po. Feeling ko, naging madali siya para sa akin kasi storya ko po siya. Depende po talaga sa story. Mika, question from Manila Bulletin. What's next after this? May new children's book ba or new genres kang balak na isulat? Ano to talaga? Children's book pa rin po. Pero iniisip ko po ngayon, iba naman pong social issue naman po. Kasi po pag gumagawa ko ng mga libro, hindi lang po siya something na pwede entertainment sa mga bata. Gusto ko next generation nila or next na taon na mabasa nila to, iba yung makukuha nila. So ako po, pagka gumawa po ako ng next na libro, gusto ko po, meron pong awareness sa nasa paligid po nila. Tulad po ng libro na Lipad, awareness po siya sa paglaki nila, sa pangarap po nila. Next naman po, kung ano po yung next na magiging tatahakin nilang social problems naman po sa When mundo. you were a kid, Mika, ano yung favorite book mo? Favorite book ko, to be honest, ang favorite book ko po ng bata ko, Harry Potter. Kasi si Harry Potter, sobrang dami niya din po problema ng bata siya eh. Ganon din po ako. So nakaka-resonate po ako sa buhay ni Harry Potter. It's all about magic. A last question, if you could turn one of your book characters into a YouTube guest or travel buddy, who would it be and why? Ako yung dalawang kapatid po ni Mahika dun sa libro. Kasi silang dalawa, curious po, sobra yung dalawang kapatid ni Mahika. And sila po yung naghihikayat kay Mahikang lumipad. So gusto ko po silang makausap. Thank you so much po.
Pinaka-favorite ko pong part dun sa libro is nung tinulak na siya. Kasi nung tinulak si Mahika dun sa bangin or dun sa pinakamataas na puno, dun niya nalaman, dun niya natuklasan lahat ng kailangan niya matutunan sa mundo. Kasi ganun minsan kailangan mo lang ng push. Kailangan mo lang na merong tao tutulak or maniniwala na kaya mo. So yun po yung favorite part ko dun. Mahi Kalihit, lagi kong message sa kanya to, iba-iba kada tanong. Ngayon, today, ang message ko sa kanya is, magpatuloy ka lang sa paglipad. Huwag kang maghihintay na may magtulak sa'yo. Malay mo, sarili mo pala yung kailangan ng push. And ikaw yung kailangan gumawa nun sa sarili mo. Thank you po. Ma'am, yung sa project mo na Hotel 88 tsaka sa Call Me Mother, Apa. kamusta po yung shooting doon? So shooting po ng Call Me Mother, napakagaan pong katrabaho ng lahat ng nakakasama namin nun. Especially sina Meme Vice, sina Ate Nadine, sobrang gaan po nilang katrabaho. Actually po natatrabaho po kami kahit na ilang oras yung isang sequence, hindi po namin nararamdaman kasi tawa lang po kami ng tawa sa taping. Hotel 88 naman po, ngayon po tuloy-tuloy po kami nag-workshop para po mabigay namin sa mga tao yung maganda na acting at maganda na ina-expect nila. Pinoy Big Brother celebrity, Edition sa anong masasabi mo sa mga papasok? Ako masasabi ko sa mga papasok sa next season ng PBB is maging totoo lang kayo sa sarili nyo. Huwag nyong i-overthink, mabuhay kayo sa loob ng bahay. Huwag kayo mabuhay sa opinion ng mga nasa labas. Mabuhay kayo sa loob. Enjoyin nyo lahat ng moment na nandun kayo kasi mabilis lang yan. Mukhang mabagal pag nasa loob kayo pero pag natapos ang PBB, sobrang bilis lang yan. Enjoyin nyo. It's a lifetime experience. Okay, last two questions po. May mga social issues ka ba na gusto mo itakal next sa mga Sa libro ko, lalagyan ko po yan. Para po ang mga bata bukas ang mata sa kung ano haharapin nila sa bansa. at ano yung sa tingin mo yung yung kahalagahan ng paggamit ng artist ng platform na tulad Ako, sobrang importante nito kasi wide ang audience, napakaraming nakikinig sa'yo, napakaraming mata sa'yo. Dapat alam mo kung ano ang nilalabas mo sa mga tao. Alam mo kung ano yung kung baka yung advocacies mo, kung paano ka tumutulong sa ibang tao, dapat nakikita yun ng mga tao para ma-inspire din silang tulungan yung ibang tao nasa paligid nila. Kasi ikaw yung tinitignan dapat nakikita nila sa'yo kung ano yung tama. Last question na po. From Kate. So what emotions do you hope your readers feel when reading your book? When reading my book, gusto ko maramdaman nila kung ano yun magre-resonate sa kanila na pakiramdam. Kasi tulad na sinabi ko, pangbata man yung libro na to, pero may mga reviews ako na natatanggap na kahit matanda sila, kahit na anong age sila, iba yung resonation sa kanila ng libro. So kahit nasa ang party kayo ng buhay nyo, meron at meron kayong makukuha kung kailan nyo siya kailangan. Yun po. Thank you so much po. Yes, ako po, narinig ko po yung balita na yon. Nasaktan po yung puso ko kasi nagbo-boils down pa rin to sa kung ano dapat ang ginagawa ng gobyerno para sa infrastructure ng mga ng bansa natin sa mga buildings, kung paano nito alam mo yon, kung paano siya binubuo kasi bakit ang daling masira ng mga buildings natin and everything. Pero ako, ang puso ko po nagdadasal para sa mga taga Cebuano natin. And kung hanggat may kaya po ako itulong sa kanila, aabot ko po yun. Aabot ko po. Huwag po tayong matigil singilin kung sino dapat ang singilin para umayos yung mga gantong bagay. Yun po. Thank you so much.